Hindi pa napag-uusapan, no? Hindi pa nila yata nakakausap ang prosecution panel. Si Robin Padilla, haharangan ko ang impeachment. No, di ba? Alam mo na, mga bossing, na ang tanging dahilan lang kung bakit nila i-acquit kasi mga kaibigan nila o kaibigan nila. Kaya po tayo, mga kababayan, lagi ko pong sinasabi, isulong po natin, no? Na wag ho nating hayaan na basta na lang po boboto ang isang senador nang wala siyang paliwanag kung bakit niya inimpeach si Inday Sara Duterte or kung bakit niya hindi inimpeach si Inday Sara Duterte, no? Para magkaalaman. Ano ang dahilan mo, Robin Padilla? Bakit mo hindi inimpeach? Oh, ipaliwanag mo. Ano ang nakikita mo about doon sa mga resibo na 'yon? Ganun. 'Di ba? Kasi kapag ho, mga kababayan, hinayaan lang natin sila na bumoto. O sige, bumoto, okay na 'yan, no? 'Di naman naalamin kung bakit ako bumoto na hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Yun pala ang dahilan ng pagboto nila na hindi ma-impeach dahil kay kaibigan nila. Kawawa tayong mamamayang Pilipino nun. Hindi nasagot kung ninakaw ba o hindi yung pondo ng bayan ho, mga bossing. 'Di ba? Kaya tayo pinupursige natin. Pinupursige ho natin yung dapat silang sumagot, no? O dapat silang magpaliwanag kung bakit hindi inimpeach si Inday Sara Duterte. O miski sila ay bumoto sa impeachment, bakit nyo hindi inimpeach o bakit nyo inimpeach si Inday Sara Duterte? Ayan, sabi ni Nueva Ecija Boy, Robin Bato Bongo, hindi yan magdedesisyon batay sa ebidensya ng paglustay sa 125. 1,200 respondents lang naman ang sinervey sa Pulse Asia yata. Baka sa Davao pa. Baka sa Davao pa. Di ba? Ngayon ho, mga kababayan, sino dito ang umiidolo at natatapangan kay Attorney Claire Castro, mga bossing? No? Sino po? Ako. Gustong-gusto ko si Attorney Claire Castro. Natatapangan po ako doon. Talagang rektahan, no? Talagang kapag pagka yung fake news ang nakarating sa kanya, didepensa niya ang Pangulo. Ngayon ho, mga kababayan, nanggagalaite yung mga DDS. Bakit to? Nako, tingin ko merong second. Merong second demotion na kay Attorney Claire Castro, mga bossing. Naalala niyo po ba yung babae na yan? Siguro po napanood niyo na siya, mga boss. No? Napanood niyo na po siya na siya po ay sumagot noong binabarubal po ni Inday Sara Duterte ang kanyang ama. No? Anak po ni Congressman o dating Congressman Benny Abante po, mga bossing. Ngayon, itinalaga po bilang House of Representative spokesperson. Ang nakikita ko ho dito, mga bossing, ay mag-aala Attorney Claire Castro din po. Babanat! Nakita nyo nung binanata niya si Inday Sara Duterte, may sinasabi pa siya, ano, pumunta ka pa dito, parang basketball may hugot. Tapos ang pinakita lang naman po ni Inday Sara Duterte, mga bossing, yung nakalabas po ang dila ni Congressman o dating Congressman Benny Abante. Tapos sinabi niya na, ano po ang sinasabi niya sa inyo? Kumbaga daw ho, hindi daw po nire-respeto. Dumila. Ako ho, mga kababayan. Di ba? Kung ako ho didila, ibig sabihin na ho ba nun, mga bossing, binabarubal ko kayo o wala akong respeto sa inyo? Hindi ho. No? Ito tingin ko papalag to dahil nga po, ang panahon natin ngayon, no, ang era po natin ngayon, mga kababayan, ay laganap po ang fake news. Doon nga sa vlogger nila, may nakita ko, aarestuhin na daw si Lisa Marcos. Aarestuhin na daw si Lisa Marcos at aarestuhin na daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Ang ending, ang inaresto, yung tatay nila nando sa dahig, no?
Sabi dito, the House cannot afford to be silent. Ito po si Attorney Princess Abante, mga bossing. The House cannot afford to be silent while lies travel faster than truth kesa katotohanan. We will speak with clarity, we will speak with purpose, and we will speak without hesitation. Nakikita ko, naaalala ko kay Attorney Princess, nung nasa entablado siya, matapang. No? Matapang at walang pakialam. Kahit si Inday Sara Duterte yung kanyang binabanatan, tuloy-tuloy. At ang kaibahan ho nito kay Inday Sara Duterte, may talino. Ano po, si Mark parang sinabi namang hindi matali. Hindi ho, kasi naman si Inday Sara Duterte, lahat ho ng mga banat niya, mga kababayan, sa entablado man or doon sa mga press conference niya, may sabit Diba? Biruin mo, kung ikaw ay matalino, paabutin mo ba ang sarili mo, no? Na malaman ng taong bayan na may pinagbabantaan kang tatlong individual? At ito pong tatlong individual na to, hindi basta-basta po individual. Presidente, asawa ng presidente, at House Speaker. Alam mong malalagay ka sa alanganin? Magsasalita ka ng ganon? Di ba, Kian? At Kasmot? At Mirna? Flor de Lisa? Ilyagan? Magsasalita ka, puputulin ko ang ulo. Gusto kong putulin ang ulo ng presidente. Kung matalino ang vice-presidente, medyo siya dyan, no? Medyo hinay-hinay siya dyan, no? Lalo na siya ay tatakbo sa 2028 election mga bossing. Kaya tayong mga Pilipino talagang nawawalan ng gana kay Inday Sara Duterte. Gusto natin yung magiging leader mga bossing, kahit papaano disente naman po. Para kapag iniharap po natin sa ibang bayan sa leader ng ibang bansa, masasabi natin, leader po namin yan. Sabi ni Sheila Cabatyan, may tililing na vice president daw. Di ba? Sabi ni Jean Giama Sibarahan, baka passing grade lang ng grade ni BP noong nag-aaral. Ito po, lalabanan din ang fake news, kagaya po ni Attorney Claire Castro. No? At nakita ko naman po, although galit siya na nagsasalita sa entablado, pero ramdam mo na maayos. Hindi yung basta, bigay mo tong apple o mansanas kay Joel Chua, ipakain mo hanggang mamatay siya. Wala naman pong ganyan yan. Di ba? Kawawa po kami pag yan ang naging presidente, sabi ni Opelia Abuan. Applied Physics Society, like father, like daughter. We are entering a time when public trust is no longer given. It must be earned daily, no? Through facts and through honesty. That is what this role demand, and that is what I intend to upload. Naku po. Yung mga DDS dito, sasabihin na naman, nako, eto yung aso ni Martin Romualdez bumabanat. Pagkahu sila, mga kababayan, ang puro banat sa gobyerno, puro fake news sa gobyerno, okay. Pero kapag niresbakan po sila, kagaya po ni Attorney Claire Castro, iyakan sila. Edukada kasi si Attorney Abante. Di ba? Kaya iyakan ho sila dyan. Ngayon pa lang nag-iiyakan na mga bossing. Nag-iiyakan